Mga kapuso, bago sa saksi, sumuko sa CIDG si dating Senador Bong Revilla matapos siyang ipaaresto ng Sandigan Bayan kaugnay sa kasong malversation para sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. At saksi live, si EJ Gomez. EJ? Pia, nandito nga tayo sa labas nitong Crime Investigation and Detection Group o CIDG headquarters sa Camp Crame sa Quezon City, kung saan nandito nga si dating Senador Bong Revilla kasunod ng inilabas ng 3rd Division Sandigan Bayan na arrest warrant laban sa kanya. 9:57 PM kanina nang namataan natin ang pagdating ni Revilla dito sa PNP CIDG headquarters. Kasama niya ang kanyang kabiyak na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at dalawang anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo at Agimat Party List Representative Brian. Sa isang Facebook Live ngayong gabi, nanawagan si dating Senador Bong Revilla ng panalangin para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Sinabi niya ito sa isang Facebook Live video pasado alas 9 ng gabi. Aniya, parang walang due process. Dagdag ni Revilla, haharapin niya ang kanyang kaso ng walang takot. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yun lamang po, maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Nitong Biyernes lang inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kasong graft at malversation through falsification of public documents laban kina dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pa kaugnay sa umano'y 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kaninang umaga, iniraffle ang mga kaso sa korte. 4th Division ang hahawak ng kasong graft sa pamumuno ni Justice Michael Frederick Musni. Ang malversation case na walang inirekomendang piyansa na iraffle sa 3rd Division kung saan chairman si Justice Carl Miranda. At bago mag-alas 6 ng gabi, nag-utos ng maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 3rd Division. Natukoy na may probable cause para ipaaresto si dating Senador Revilla at mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Christine Pineda. Naglabas na rin ang whole departure order laban sa 7. Sa kasong inihain ng Ombudsman, inakusahan sila ng pagsasabwatan para ilabas ang pondo para pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi. Pero nang inspeksyonin ng lugar, wala namang naitayong proyekto. Ayon sa Ombudsman, para mailabas ang kabuang project cost, nagpalsipika umano ng mga accomplishment report at nag-issue ng mga peking billing document. Sa mga testimonya ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo, isa si Revilla sa mga idiniin niya sa issue ng kickback sa mga flood control project. 2024 nang magtagpo umano sila ni Revilla kung saan ibinigay umano ni Bernardo kay Revilla ang listahan ng mga proyekto mula kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. 25% umano ang napag-usapang commitment para sa nooy senador. Noong Nobyembre, isinalaysay ni Bernardo sa Senado kung paano niya inihatid ang 125 million pesos sa bahay ni Revilla sa Cavite. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Sometime December 2024, probably the Monday after my receipt of the commitment, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. Mariing itinanggi ni Revilla ang mga akusasyon noon. Tinawag pa ito ng kanyang kampo na political persecution. Imbento raw ang mga aligasyon na intensyong sirain ang reputasyon ni Revilla at ilihis ang atensyon ng publiko sa totoong may sala. Sinisika pa naming makuha ang panig ng mga akusado kaugnay ng arrest warrant at HDO laban sa kanila.
Pia, ilang minuto kasunod ng pagdating ni dating Senador Bong Revilla dito sa Camp Crame ay lumabas yung ilang mataas na opisyal ng PNP, kabilang dyan si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at kinumpirma nga niya sa atin na sumurrender o sumuko daw ang dating senador. Samantala, sa mga oras na to, nakastandby tayo sa mga susunod na kaganapan at mahigpit yung seguridad dito. No, ilang media lang yung nakapasok dito sa may harap nitong PNP CIDG headquarters at sa mga oras na to ay may barikada na at mas nadagdagan yung mga nakadeploy na pulis. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. EJ Gomez, ang inyong saksi. EJ, meron ba tayong balita o impormasyon sa ngayon kung diyan nga ba magpapalipas ng gabi si Senador Bong Revilla sa kustodiya ng CIDG o ililipat ba siya sa ibang lugar? Wala pang nabanggit dyan si Acting PNP Chief kanina, pero may binanggit siya na sa mga susunod na oras ay mangyayari yung mga typical na proseso dun sa mga naaaresto. So babasahan ng kanyang Miranda rights, karapatan at yung ilang pang steps. So posible na dito siya manatili, pero yan pa yung ikukumpirma natin sa mga kausap natin na miyembro o opisyal ng PNP CIDG. Pia? At EJ, bukod sa kanyang asawa at anak, may iba pa bang kasama si Senator Bong Revilla mula sa kanyang kampo? Alam mo, Pia, yung pwesto natin ngayon dito ay talagang limitado lang yung nakukunan natin mula doon sa pinasukan nila hanggang doon sa second floor ng headquarters. Talagang mahigpit yung security. Kanina yung nakunan natin, no, sinundot lang yun mula sa ating camera dito sa ating team na naka-standby dito. So yun pa lang yung nakita talaga natin and na-confirm natin, no, yung kanyang asawa at saka yung kanyang dalawang anak. Pero tinitingnan din natin for sure, no, syempre yung kanyang lawyer o yung iba pang miyembro para nga doon sa proseso na gagawin sa kanya. Pero yan ay kukumpirmahin pa natin doon sa mga kausap natin na officials ng PNP CIDG. Alright, EJ, abangan namin ang iba pang mga update mula sa'yo. Maraming salamat, EJ Gomez.